At sabi niya sa verse 9, enjoy life with your wife, whom you love, all the days of this meaningless life that God has given you under the sun. Remember enjoy life with your wife, hindi wife ng iba. Your wife. Sabi niya ganon, for this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. Whatever your hand finds to do, do it with all your might. For in the grave where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Sabi niya, ano man ang ginagawa mo, enjoyan mo. Hindi yung kakainis, laba ko ng laba. Yung, gagawin mo rin. Hindi ka pa nag-enjoy. Kung yung mga bula, hinihipan-hipan, nag-enjoy ka. Lalo't hindi ka enjoy, turuan mo ang sarili mo kung wala ka namang choice. Dapat mo rin namang gawin, di ba? Ba't ka magre-reklamo? Hanapan mo ng saya para aalis ka doon enriched by the experience and you enjoyed it. Kasi ang buhay nga, kahit naglalaba ka, namamalansya, nakalambiting ka sa bus, hindi na rin babalik yung moment na yun Total, nakalambiting ka na, magbaras-baras ka na. Baka ma-develop pa yung mga bicep mo. So, kesa nagre-reklamo ka sa buhay. Marami tayo hindi pwedeng baguhin, mga kapatid. Pero pwede niyong baguhin ang attitude. Pag binago mo yung attitude mo, what used to be torture can now become enjoyable. And it can become an enjoyment. Kaya sabi niya, dress up, comb your hair, look your best. Life is short. Ganun. So better, enjoy it. At itong dapat mong gawin. Pag may ginagawa ka, do your best. Ang trabaho ba, alam niyo mga kapatid, is an act of worship. Work is an act of worship. Akala niyo yung worship, yung hallelujah, hallelujah lang, yung mga pa taas-taas ng kamay, pakanta-kanta. Well, that is worship. But when you work, you also worship. Because God is the author of work. So pag may tumingin sa trabaho mo, ang ganda naman ang trabaho, nawa-worship ang Diyos kasi Diyos ang Diyos ng kagandahan. Hindi, sino bang gumawa nito? May tiniklop kang damit, parang tinapakan. Sino nagtiklop nito? Hindi mo na papurihan ng Diyos noon. Sino nagluto nito? Walang kakwenta-kwenta. Ngayon, kung mag-uulam ka lang, tuyo at kamatis, tas nakatambak lang doon, wala namang kalatoy-latoy. Kung may formation siya ng konti, yung kamatis mo, hiwa-hiwang parang bulaklak, sumasaya ang kainan ninyo. You enjoy the moment. Kung hindi kayo nag-enjoy sa buhay, mga kapatid, kasalanan nyo yan. Kasi tayo ang umiimbento kung mapapaganda natin o hindi ang isang bagay. So because people die, according to the teacher, you should be happy. You should enjoy life's elements. You should look good. Enjoy with your partner. And work passionately to enjoy it while still alive. Always make an effort to look good because looking good is a ministry. Because when people look at you, nagagandahan sila, nag-minister ka sa kanila. Because God is God of beauty. So inaayos mo ang sarili mo. Kung pwede mong i-coordinate naman yung kulay mo para magandang tingnan. Hindi naman yung checkered yung pang-itaas, bulaklakan yung shorts mo, tapos stripe yung shoes mo. Para ka nang naglalakad na gubat. Minsan nalalaki ng mga checkered ng damit mo, napagkakamalang ka naglalakad na bintana. Yung ibabagay mo naman sa sarili mo para gumaganda ka lalo. It's a ministry. Ang daming ugliness sa buhay. It's a treat to people when they look at you and they like what they see. Lalong-lalo sa inyong asawa. Diba? Yung mga iba naman dyan, kung kailan nasa labas, tsaka kay ganda-ganda. Kung kailan kaharap ng asawa, nando lahat ng putik sa mukha, mga baterya sa ulo, lahat ng mga nakakabit sa katawan. Yung kasama yung asawa. Kanino ba kayo magpapaganda? Siyempre, sa asawa nyo, hindi dun sa mga tao sa labas. So, yun ang number one audience nyo, yung partner nyo sa buhay. Hindi yung pagkakaharap nyo siya, wala kayo, nasa baso lahat ang ngipin nyo. Di ba? Tapos pagkakaharap ang iba, parang perlas yung mga ngipin ninyong ganyan. You choose your audience and you minister to those that love you the most. It is important to give them our best manners. Napakahalaga na, lalo yung mga mag-asawang matagal na, hindi na halos nagbibihis, hindi na nagpapaganda sa harap ng asawa. Maraming mga husbands, hindi na nagtututbrush bago matulog. Complain siya ng maraming wives, husbands. No? Ang kuko, ang dumi-dumi, ang higa nila, grasa-grasa, lalo kung naglinis ng kotse. Dapat ibinabalik niyo yung
lagi na para kayong binata at dalaga, para laging exciting ang samahan. Magising ka man ng 2:00 ng umaga at tinignan mo yung katabi mo, hindi ka nagugulat. Lalo tinatamaan ng liwanag ng buwan. Kailangan inspirasyon. This is life. Ay, yung mga may partner sa buhay, gift yan ng Diyos. Yung mga wala, it can also be a giftedness. Pero yung meron, gift yan, enjoy it, hindi tinatoto. Eto na naman to, dumating. Yung dumadating na yung asawa, kailangan handa ka para enjoy ka. Time management. It's very important to listen to Solomon kasi yan ang highest praise. Not to just say hallelujah. But when God looks at you, God says, hallelujah, praise me. No? Dahil sabi ng Diyos, praise me dahil ang buhay niya, ang ganda-ganda. Dahil nakikinig siya sa akin, nag-enjoy siya sa buhay. Siyempre, kung malungkot ka, miserable ka, pinapalungkot mo ang Diyos. So, hindi worship yon. Gagawa ka ng paraan. Ecclesiastes 9:11, I have seen something else under the sun. The race is not to the swift, or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. But time and chance happen to them all. Ito yung binabanggit ko mga kapatid. Sabi ni Solomon, sa talino ko na to, sa dami na naobserbahan ko, nakita ko na hindi lahat ng mabilis tumakbo na nanalo sa karera. Minsan, nadadapa, natatapilok. Di ba? Sabi ganoon, hindi lahat ng marunong yumayaman, nagkakaroon ng pagkain. Hindi ko mamatalino, siya na ang lumuluwag sa buhay. Alam niyo, eka napansin ko, dinaratan tayo ng mga malas-mala sa buhay. Minsan, ikaw yung pinakamaganda, hindi ikaw ang nanalo. Minsan, ikaw naman yung pinakamatalino, hindi pa rin ikaw yung panalo. Sabi niya, the fastest runners and the greatest heroes don't always win races and battles. Wisdom, intelligence, and skill don't always make you healthy, rich, or popular. We each have our share of bad luck. So, anong logic nun? That logic doesn't work all the time. Kung nagtatanong ka, bakit ganon, bakit ganon? Sabi ni Solomon, ganon talaga. Hindi laging yung inaasahan mo ang mangyayari. Maraming dapat ang hindi nangyayari. Because good luck, bad luck, randomness, and chance all happen. Nasaan ang sovereignty ng Diyos? Nandun. Kasi ayaw din ng Diyos na alam mo na lahat ang mangyayari. Hindi ka na laging aasa, mananalig, lalapit sa Kanya. Pero dahil nga ganun, na kumisan, sinikap mo na ang best, hindi pa rin ikaw yung best, always do your best. When you do your best, the best will probably not always happen, but there is one thing sure, the worst won't. It's not a guarantee that the best will always happen when you work hard, but there's something guaranteed that the worst won't happen to you. Probably hindi lang best ang nangyari, maybe second best, maybe good, but definitely not the worst when you keep doing your best. Accept the fruits of your work, accept your fate kung kailangan. And when having a very difficult life, ang magandang attitude, sabi mo, since there are no logical basis for things, even what's happening now can change to my favor. Mag-abang ka lang. Maghintay ka, manalig. Be alive when the good days come. Verses 13 to 16. I also saw under the sun this example of wisdom that greatly impressed me. There was once a small city with only a few people in it, and a powerful king came against it, surrounded it, and built huge siege works against it. Now there lived in that city a man poor but wise, and he saved the city by his wisdom. But nobody remembered that poor man. So I said, wisdom is better than strength, but the poor man's wisdom is despised, and his words are no longer heeded. Mixed reaction ito. Sabi niya, alam niyo, meron ako alam na kwento at hindi na natin alam yung detail na yon. Hindi natin alam kung ano yung naganap. Pero sabi niya, minsan merong isang syudad na nanganib na masakop ng ibang mga army, pero merong isang magaling, matalinong tao, bagamat mahirap, na dahil sa kanyang ideya or leadership, nailigtas yung city. Pero alam niya, sabi, hindi naman matagal na naalala yung tao kasi mahirap. Anong lesson niya dyan na sinasabi? Wisdom is better than strength. May strong enemies outside pero may wise man inside the city did not fall.
So sabi niya, wisdom is better than strength. Apply nyo sa buhay nyo yan. Wisdom is better than strength. Kung minsan, pipili ka, sino kaya ang gusto kong kasama? Yung malakas o yung matalino? Alam nyo, yung iba yung lakas ng katalinuhan. Sabi niya, wisdom is better than strength. But it's not wrong to be strong, especially if you could also be wise. Pero ito yung lesson. Sabi niya, pag mahirap ka, walang pumapansin sa'yo kahit magaling ka. Siyempre, naiba na ng konti ngayon yan kasi na-democratize na rin yung galing eh. May mga mahihirap na nakakakuha ng scholarship, nakakaahon sa hirap. Yun ang galing ng pagbabago ng mga kabihasnan. Hindi katulad nung araw, permanent yung monarchy, permanent yung aristocracy. Sila lang talaga. Kahit ka pa matalino, mahirap ka, hindi ka asenso. Pero ngayon, salamat, marami nang naiba. Na-democratize even the distribution of wealth, although there's still a lot of unfairness. Pero ang talagang lesson na pwede nating kapulutan dyan, kung gusto mo na mapansin ka at hindi ka tinitisod-tisod at kinakawa-kawawa, make something of yourself. Rise from poverty. Be a meaningful person. Be wise. And then you will have more meaning as far as the other people are concerned. Talaga naman, di ba? Pag mayaman yung nag-joke, kahit corny, maraming tumatawa. Kasi mayaman yun eh. Marami talagang pumapansin sa may kaya. So kung ikaw maramdamin, ayaw mong lagi kang naaapi dahil mahirap ka, pues payamanin mo ang sarili mo na magkaroon ka ng kahulugan. Gumawa ka ng paraan, huwag ka lang reklamo ng reklamo. Magsikap ka. Kasi ngayon naman, posibilidad na nakatotohanan na ang tao nakakahulagpos, nakakalaya sa kahirapan. Hindi lahat. Pero ngayon possible na. Nung araw ni Solomon, hindi pwede yun. Pag ipinanganak ka nun, alipin ka. Hindi na iiba yun. No? Pero ngayon, possible. At napakarami nating mga kilala, magamat hindi ko minsan personal, pero alam natin dahil naging mga sikat sila, galing sa hirap. Pero yumaman. Pero titiyakin nyo naman, ang pagyaman nila, malinis ang paraan. Hindi ko mo yumaman lang at galing sa hirap, accomplishment na yon. Kailangan malinis ang iyong pamamaraan. Mahirap talaga sigurong maging mahirap. Kaya dapat sikapin mong umalis dyan. Ang kahirapan, mga kapatid, kailangang tanggapin mo, entertainin mo, mahalin mo para magtagal sa iyong piling. Ang mga taong nakalaya sa kahirapan, hindi nila tinanggap. Inayawan nila yung ganung buhay, gumawa sila ng paraan na makatakas, makalayo sa hirap. Kaya nakakalayo sila. Pero yung mga taong, ay talagang ganyan, wala tayong magagawa, wala talagang mangyayari sa buhay nila pag gano'n ang attitude. Yang kahirapan, pag hindi mo tinanggap, lalayasan ka rin yan. Pero kailangan gumawa ka ng paraan, nalayasan mo rin siya. Halimbawa, nakatira ka sa estero, nakatira ka sa mga miserabling lugar, at sinabi mong, ayoko na nandito pa ako 5 years from now. Ang laki ng pagkakataong mawawala ka doon. Kasi gagawa ka ng paraan eh. Pero pag sinabi mong, ganyan lang talaga buhay, wala tayong magagawa dyan. Di ba? Sigurado nga abuti ka ng kopong-kopong doon sa lugar na yon. Kasi, tinatanggap mo. Inaapi ka ng tao, tinatanggap mong inaapi-api ka lang, aapihin ka talaga. Pero pag hindi mo tinanggap yon, resent it, I don't accept it, I don't accept that kind of behavior, then you teach yourself, you improve yourself so people will respect you. In no time at all, people will recognize you. So malaki ang ating participation kung nasa ang istasyon tayo ng buhay. Kailangan ayawin mo na naghihirap ka sa buhay. Hate poverty so that you will do something to solve it. Kaya nga mga kapatid, isang malaking godliness to solve poverty. Because there are many people with lots of talents, with lots of potential, wala nangyayari kasi sobrang hirap.